Hawak ang labi ay nakatitig si Camila sa kisame ng kwarto niya. Gabing-gabi na't hindi siya makatulog. Gumugulo sa isip niya ang paghalik sa kanya ni Mr. Z. Get out! Napangiwi siya. Pagkatapos siyang halikan, bigla na lang siyang sinigawan at pinalayas. Ito na nga ang kumuha ng first kiss niya. Tama, first kiss. Hindi naman kasi siya nito hinalikan sa labi nung ikinasal silang dalawa. Nagkatinginan sina Luna at Belinda. Nagtataka ang mga ito na nakatingin sa kanya. Simula kasi nang magising si Camila ay narito na siya sa dirty kitchen at wala sa sarili. Ayos ka lang ba, Mrs. De La Cuesta? Hindi nakatiis na tanong ni Luna. Oo, ayos lang ako. Wala sa sariling sagot niya. Kanina ka pa kasi nakahawak sa labi mo. Nakagat ba ng putakte? O insekto yan? Masakit ba? Tanong ni Belinda. Oo. Malaking bubuyog ang sumipsip dito. Guwapong bubuyog na may matipunong katawan. May tattoo at mabangong hininga. Mukhang hindi ka naman nakatulog. Ano ba kasing iniisip mo? May problema ka ba? Sabihin mo lang sa amin ni Belinda ha, baka kasi matulungan ka namin. Ani Luna. Pero syempre, ibang usapan kapag tungkol kay Mr. Z. Ayaw naming madamay dyan. Napailing na lang si Camila sa sinabi ni Luna. Hindi naman niya masisisi ang mga ito dahil kahit sino naman talaga ay takot dito. Ano? May problema ka nga? Bakit naman iniisip mo si Doc Jacob ha? Naku, Mrs. De La Cuesta, sa akin na si Doc dahil tika na kayong dalawa ni Luna. Nakatakda na siya para sa akin. Nararamdaman ko na para talaga kami para sa isa't isa. Tila nangangarap na nakatingala pa si Belinda sa itaas. Ano bang mabisang gawin para makalimutan mong isang bagay? Gusto ko kasing makalimutan ng... basta may gusto akong kalimutan. May alam ba kayo? Si Doc ba yung gusto mong kalimutan? Tinignan niya ng seryosong tingin si Belinda. Joke lang, ito naman, nagtatanong lang eh. Ang sabi ng tatay ko dati, alak ang mabisang solusyon para makalimutan mong problema. Pero nung sinubukan ko, hindi naman pala totoo. Pagkagising ko kasi, may problema pa rin ako. Nakaingos na wika ni Luna. Ang solusyon dyan ay huwag mo nang problemahin. Pero kung gusto mong mawala ng panandalian, uminom ka ng konti. Binatukan to ni Belinda. Ano bang klaseng payo yan? Mali ka naman. Ang solusyon dyan ay gawan mo ng paraan ng problema mo. Paano malulutas kung hindi ka gagawa ng paraan, hindi ba? Teka, ano bang problema mo? Tumalikod siya sa dalawa para itago ang pamumula ng mukha. Alangang sabihin niya na ang halik ni Mr. Z ang problema niya. Siguradong tutudyuin lang siya ng mga ito. Humawak siya sa labi, napangiwi siya. Nung unang mata lang niyang hindi na birhen, ngayon naman pati ang labi niya. Paano na to ngayon? Simula nang halikan siya ni Mr. Z ay hindi na niya ito nakita. Hindi rin to bumababa para sabayan siya sa pagkain. Ito ang humalik sa kanya. Pero bakit parang ito ang umiiwas? Talaga po, Miss Tatiana? Wow, salamat po. Tuwang-tuwa na pasasalamat niya nang payagan na siya nitong lumabas. Matagal na niyang gustong lumabas para makitang magandang karagatan na nakapalibot sa kinaroroonan ng isla. Nung una kasi hindi siya pinapayagan na lumabas maski sa likuran kung nasaan ang garden. Hindi niya alam kung bakit siya pinayagan ngayon. Pero hindi na mahalaga kung ano ang dahilan. Basta pinayagan siya, masaya na siya. Nang makalabas si Camila ay napanganga siya sa ganda nang bumungad sa kanya. Palubog na ang araw at rumereplika ang kulay ng papalubog na sinag ng araw sa magandang karagatan. Ang ganda, kumikinang ang mga matang sambit niya. Pakaramdam ni Camila ay ngayon na lang ulit siya lumaya. Sinuklay niyang mahabang buhok gamit lang dahil nililipad to ng husto dahil sa malakas na hangin. Mrs. De La Cuesta, tawag ni Luna at Belinda sa kanya. Humahangos sa mga to dahil tumakbo siya at humabol ang dalawa. Pakiramdam ko, malaya ko ngayon. Pumikit siya at sinamyo ang hangin na tumatama sa kanyang muka. Lumapit si Camila sa gilid ng pangpang at hinayaang mabasa ang kanyang paa sa tubig alat. Ito ang unang beses na nabasang balat ko ng tubig sa dagat. Naalala niyang nanay niya at ang ate Emma niya. Isa ito sa gusto nilang maranasan, ang makapunta sa ganitong lugar. Lumingon siya nang makarinig ng kung anong tunog. Si Miss Tatiana narito pala, may hawak itong kamera. Miss Tatiana, bakit si Mrs. De La Cuesta lang? Isama mo naman kami, gate ni Luna na nag-propose, pakasama si Belinda.
Kapag sinama ko kayong dalawa, baka masira ang kamera ko. Wika ng matandang ikinahaba ng uso ng dalawa. Mr. Shana naman, huwag ka namang ganyan, reklamo ni Belinda. Hinila siya sa kamay ni Nanang dalawa at giniya. Eto, pwede na ba, Mr. Shana? Nagpapadyak sa paa si Belinda. Kaya hindi tumutubong kilay niya, ang sungit kasi. Pakali nitong kinatawan nila. Mrs. De La Cuesta, mauna na kami. Paalam ng dalawa nang tawagin ng mga to ni Miss Tatiana. Tumingin siya sa malaking tila palasyong nasa gitna ng isla. Kahit malayo sila dito'y kitang-kita ito dahil sa laki nito. Ang laki pero si Mr. Z lang at ang mga tauhan nitong nakatira. Naalala niyang sinabi ni Miss Tatiana tungkol sa pagkawala ng mga magulang nito. Namatay kaya ang mga ito sa sakit? Hindi niya mapigilan ang makaramdam ng awa para dito. Kahit papaano pala'y swerte siya dahil kasama niyang lumaki ang nanay niya. Kahit na wala siyang ama na kinagisnan ay lumaki siya na nakaramdam ng pagmamahal sa kabila ng kahirapan nila. Tinaas ni Camille ang kamay at tiningnan ang daliri sa kamay. Kahit na hindi siya mahal ni Mr. Z, ay napakaganda ng singsing na ibinigay nito sa kanya nung araw ng kasal nila. Namilog ang mata niya nang makitang matandang hardinero sa party ng lolo ni Mr. Z. Manong, ikaw nga, aniya habang kumakaway rito. Nakasakay ito ng yate, nakasalamin pa at pormadong-pormado. Ang astig ng dating. O iha, kamusta ka na? Nakangiting tanong nito. Bakas ang tuwa sa mukha nito dahil sa muli nilang pagkikita. Heto po, ayos lang. Ikaw po, pormadong-pormado ka po ah. Muntik na po kitang hindi makilala. Bagong sahod sigurong lolo nyo. Pinagpag nito ang suot. Halatang mamahalin ang suot nitong damit. Ito ba? Pinaglumaan to ng lolo ni Mr. Z at ibinigay sa akin. Bumaba sa pangpang ang matanda. Nasaan na nga palang asawa mo? Natigilan siya. Paano nito nalaman na may asawa na siya? Sa pagkakatanda niya ay wala siyang nabanggit tungkol sa bagay na yon. Itinuro ng matanda ang kamay niya. May wedding ring ka, kaya ko nalaman na kasal ka na. Hindi ba't ikaw ang asawa ni Mr. Z? Ang galing mo po, Manong. Paano mo nalaman? Manghuhula talaga to, iha. Hardinero ako ng lolo ni Mr. Z. Nakilala kita sa tahanan ng amo ko. Tapos itong isla na ito ay private property ng apo ng amo ko. At nakita na naman kita dito. Paano hindi ko malalaman? Tumatawang wika nito. Napangiwi siya. Oo nga no, biglay namutla si Camila. Naalala niya mga pinagsasabi niya tungkol sa asawa niya. Paano kung sabihin ng matandang ito ang mga sinabi niya sa lolo ng asawa niya? Tapos dahil katulad ni Mr. Z ay malupit din ito kaya magagaling ito at ipapaanod siya sa dagat na ito. Iha, huwag kang mag-alala dahil safe ang mga sinabi mo sa akin. Sang-ayon ako sa lahat ng sinabi mo. Masama nga ang ugali ni Mr. Z. Demonyo talaga siya at malupit. Naiintindihan kita kaya huwag kang mag-alala dahil pareho tayo ng pananaw tungkol sa kanya. Lumapit ito sa kanya at bumulong. Minsan din, naiisip ko na ibaon siya sa lupa para magtanda. Hindi kasi talaga maganda ang ugali niya. Napanganga si Camila sa mga sinabi nito. Maya-maya ay sabay pa silang natawa ng malakas. Ano nga po palang ginagawa mo dito, Manong? Mag-a-apply po ba kayo ng trabaho? Umiling ito sa kanya. Ano pong ginagawa mo dito? Kumuway ito. Paglingon niya ay nakita niya si Miss Tatiana na tumatakbo palapit sa direksyon nila. Tatiana, natigilan siya. Paano'y tila nag-iba ang tinig ng matanda. Bigla to naging seryoso bigla. Na para bang ibang tao, kagalang-galang at may sinabi sa buhay. Nang tumingin ito sa kanya ay muli itong ngumiti. Mrs. De La Cuesta, tapos na po ang oras mo dito sa labas. Bumalik ka na sa loob at yun ang utos ng asawa mo. Ani Miss Tatiana. Paalam Mrs. De La Cuesta, magkita pa tayong muli. Paalam na matandang lalaki. Habang papalayo siya, nag-uusap ang dalawang matanda. Kaya siguro pumorma si Manong dahil dadalawin ito si Miss Tatiana. Magkasintahan siguro itong dalawa. Hindi pa rin siya sinabayan ni Mr. Z sa pagkain. Buti na lang din, hindi rin kasi niya alam kung paano nito haharap. Katulad ng gabing nagdaan ay hindi siya makatulog dahil sa kakaisip sa paghalik nito sa kanya.
Siguro, kailangan lang niya ng alak para kahit na papano ay makalimot siya. Nakangiting bumaba mula sa bike na ang 13 anyos na Zovito. Dala ang bulaklak na balak nitong ibigay ngayong Valentine's para sa mami nito. Nagawa pa niyang tumakas sa kanyang mga bantay para lamang mabilhan ng personal na regalo ang mommy niya. Dahil sa pagiging mafia boss ng kanyang ama ay maingat ito sa maaring nakaambang panganib sa kanilang mag-ina. Kumunot ang noon ni Zovito nang mapansing madilim sa loob ng kanilang villa. Wala siyang nakitang ilaw, wala rin ang mga bantay na inatasang magbantay sa tarangkahan. Biglang pagapang ng kaba sa dibdib na Zovito nang pagbukas ng main door ay naroon ang personal assistant ng kanyang ina na nakahandusay at wala ng buhay. Mommy? Mas lalo lamang nadagdagan ang takot ni Zovito dahil sa patay sinding chandelier na halos malaglag na mula sa pagkakakabit sa itaas ng kisame dahil meron itong tama ng mga bala. Puno ng pagkasindak ang mukha niya nang makitang ilan pa sa kanilang mga tauhan na nakahandusay at wala ng mga buhay. Si Mami! Binalot ng pag-aalala si Zovito para sa ina. Nagmamadali siyang umakyat sa ikalawang palapag para puntahan ito. Pagpasok sa kwarto ng kanyang ina ay tumambad sa kanyang nagkalat na dugo. No! Sigaw ng utak ni Zovito. Mami! Agad na tumulong luha niya nang makita ito nakahandusay at naliligo sa sariling dugo. Katabi ang daddy niya na wala ng buhay. Dad! Lumuluhang tumakbo siya sa magulang at yumakap sa dugo ang katawan ng mga ito. Daddy! Mami! Please, hangwan! Don't leave! Nakangiti pang daddy niya nang magpaalam ito sa kanila ng mami niya. Subalit ngayon ay malamig ng katawan nito. Dilat ang mata at merong tama ng baril sa noo. Zovito anak, run! Save yourself! Nanghinang dumilat si Mrs. De La Cuesta at tumingin sa anak. Pilit na inangat nito ang kamay at tinawakan sa pisngi si Zovito na ngayon ay humahagulhol ng iyak, hawak ang bungkos na isang bulaklak. Mga pulang rosas ang paborito niyang bulaklak. Umiling si Zovito. No, Mami! Hindi ko po kayo iwan ni Daddy. Tatawagan ko po si Lolo. This is my last command, Zovito. And your dad also wants you to do this. Go and save yourself. Umubo ang mami si Miss De La Cuesta, dahilan para lumabas ang dugo sa bibig nito. Nagsisimula na itong kapusin ng hangin sa katawan. He is here, son. He's here. Hindi na ako tatagal. That is why I want you to get out of here. Pilit nang umiti ang ginang sa kabila ng sakit ng tama ng bala sa tiyan. Happy Valentine's, anak. I love you. Mommy, Happy Valentine's! Napuno ng mahinang hagulhol ang buong kwarto dahil sa panaghoy ni Zovito. Tuluyan ang nawala ng buhay ang kanyang ina, hawak ang bulaklak na binigay niya. Pinatay niyo na ba ang lahat? Siguraduhin niyo na walang saksi na mabubuhay. Matagal ko pinaghandaan ang bagay nito, kaya dapat ay pulidong lahat at walang magkakamali. Humithit ng sigarilyo si Marlon Armenton bago itinapon ng upo sa sahig at saka ito tinapakan. Sa wakas, wala na sa landas ko si Abel. Makukuha ko ng transactions deals ng iba't ibang armas sa West. Bumaling to sa isang tauhan. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin dumarating si Zovito? Kapag dumating siya, tuluyan nyo. Nanginginig na sumandal sa likuran ng pintuan si Zovito. Hindi ito makapaniwala na ang taong may kagawa nito sa magulang niya ay ang sariling matalik na kaibigan ng kanyang ama. Walang hihiya ka. Magbabayad ka. Papatay kita. Nabalot na matinding puot ang puso ni Zovito. Gustuhin man itong sugurin ito para iganti ang kanyang magulang ay hindi niya magawa. Alam niya na walang magagawa ang batang katulad niya dito. Dad, Ma'am, pangako, I will avenge your death. Pawis na pawis si Zovito nang magising siya mula sa bangungot ng kanyang nakaraan. Naalala niyang lahat, ang dugo, ang katawan ng kanyang mga magulang na nababalot ng dugo. At ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Gamit ang nanginginig na kamay ay nagsalin siya ng alak sa baso niya. Shit! Mura niya matapos lagukin ng alak. For 17 years, he had this nightmare over and over again. Hindi matahimik ang galit niya sa taong inakala niya na tunay na kaibigan ng kanyang ama. May isa pang gumugulo sa utak ni Zovito, si Camila, ang anak ng lalaking kinamumuhian niya. Dapat niya itong pahirapan, saktan, gawin itong mawalan ng pag-asa sa pagtakas sa kanya. Ngunit shit, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Isang masamang kakaiba.
Nagagaya na siya sa kaibigang si Luis na tila nakakalimutan na ang kanilang misyon. Their mission to use the two women as a bait. Naging mailap si Marlon sa lahat simula nang makuha at mas sumangat pa ang mga negosyo nitong mga iligal na may kinalaman sa droga. Inakala nito na makukuhang posisyon na kanyang ama sa oras na magawa nitong plano, ngunit wala ito. Nagawa ng lolo niya ang lahat para mapigilan to. Nang tumuntong si Jovito ng 18 taon, ay pinalitan niyang ama sa posisyon nito. Nagawa niyang mapalawak at mapalaki pa ang negosyo nilang mga iligal. Yes, their businesses are illegal. Iba't ibang klase ng armas ang sinusupply ng kanyang organisasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Mr. Z, otomatikong napalingon siya nang makarinig siya ng mahinang boses na nagmumula sa kanyang likuran. Uy, si Mr. Z, akala ko sinong anak ng dilim. Ikaw lang pala. Gumigewang na lumakad si Camila palapit sa kanya. Tinapunan ni Jovito ng tingin ang bote ng alak na hawak nito. So, his wife is drunk. Binalik niya ang tingin sa hawak na baso. Narito siya ngayon sa kanyang bar counter. Dito siya nagpapagaan ng dibdib sa tuwing dinadalaw siya ng hindi magandang alaala. Why did you drink? You supposed to sleep at this hour. Bakit ba? Ikaw nga nagiinom din eh, tapos ako bawal. Ang unfair mo talaga, sumisinog to. Mr. Z, alam mo ba kung bakit ako umiinom? Hindi kumibo si Jovito sa tanong ng asawa. Nanigas ang kanyang katawan nang maramdaman ng yakap ni Camila mula sa kanyang likuran. Oh, what are you doing, Camila? Shh! Piyakap lang, nihilo kasi ako. Putol ito kay Jovito. Kasalanan mo naman kaya ako naglasing. Ikaw kasi hinalikan mo ako. Hindi maalis sa utak kung ginawa mo at hanggang ngayon, dama ko pa rin ang mainit na labi mo sa labi ko, Mr. Z. Ano bang kailangan kong gawin para umalis ka sa isip ko? Nung wala pa si Camila sa kanyang poder, ang pahirapan at saktan nito ang gusto niyang gawin. So balit ngayong narito na ito at kasama niya ay hindi niya magawa. Why? Naramdaman ni Jovito ang paghigpit ng yakap nito sa kanyang likuran. Ayoko sa'yo, Mr. Z. Kasi masama ang ugali mo. Demonyo ka't mapanakit ng damdamin. Bakit ganyan ka? Hindi ka marunong makonsensya. Wala kang pakialam sa damdamin ng iba. Paano kita mamahalin yan kung ganyan ka? Saglit na huminto ang puso ni Jovito sa pagtibok. Bakit wala siyang maramdamang galit sa kanya? Bakit tangi ang kagustuhan na ikulong ito sa bisig ang nais niyang gawin? Sabi mo sa akin na walang magmamahal sa demonyong tulad ko. Bakit mo sinasabi sa akin yan ngayon? Napalunok si Jovito nang maramdaman ng pag-amoy ni Camila sa kanyang leeg. Stop doing that, Camila. You might end up in my bed if you... Inalis niya ang pagkakayakap sa kanya ni Camila at inikot ang stool chair paharap dito. Namumungay na tumingin si Camila kay Jovito. Lasing na lasing ito, magulong buhok nito. Nakataas ang laylayan ng dress na suot, namumula ang pisngi. Gaya ng dati, nakikita siya ni Jovito bilang isang kaakit-akit na babae. Magbago ka na, Mr. Z. Yun lang naman ang gusto kong sabihin sa'yo. Kinuha ni Camila ang bote ng alak ni nilapag nito sa sahig at saka tumungga. Kapag nagbago ka, proromansahin kita mula ulo hanggang paa. Nilapag ni Jovito ang baso sa counter at matiit na matang tumingin kay Camila. Really? Bumaba ang tingin niya sa labi ng kanyang asawa na bahagya pang nakaawang. Basa ng wine ang labi nito hanggang leeg. And that's more made her look so appetizing. Hinila ni Jovito sa kamay si Camila. Mr. Z! Tili nito sa gulat nang mapaupo ito sa kandungan niya. Napaungol si Jovito na maramdaman niya ang init ng katawan nito sa kanya. Matagal-tagal na siyang nagpipigil pero sa pagkakataong ito ay baka hindi niya na kayanin pa. Katulad ng gustong-gustong gawin ni Jovito ay inamoy nitong leeg ni Camila. Ramdam niyang pagtaas ng kanyang libido sa katawan sa amoy pa lang ng leeg nito. Napakabango mo, Camila. Nakakabaliw ka, ani Jovito. Mr. Z, walang makapang pagtutol si Camila sa ginagawa nito sa leeg niya. Gusto niyang ginagawa ni Mr. Z sa kanya. Pupungas-pungas na inunat ni Camila ang katawan. Napahawak siya bigla sa ulo. Maya-maya pa'y tumakbo siya para pumasok sa banyo para sumuka. Ang hapdi ng sikmura niya at ang asim ng panlasa niya. You okay?
Tanong nito habang hinahaplos ang kanyang likuran. Tumango siya habang sumusuka. Ayos lang po ako, Mr. Z. Nalaki ang mga mata niya. Nang tumingin siya sa likuran niya, hindi niya mapigilan ang mapanganga. Nakahubad kasi ito at tanging tuwalya lamang ang nakatapis sa pangibaba ng katawan. Ikaw po pala, Mr. Z. Ano po bang ginagawa niyo dito sa banyo ko? Sira bang banyo mo sa kwarto mo kaya dito ka nagbanyo? Barado sigurong banyo dito sa kwarto. Umilingit at bumalik sa pagtututbrush ng ngipin. Silly, don't you remember what you did last night? Last night? Humawak siya sa ulo ng kumirot ito. Ang huli niyang natatandaan ay uminom siya ng alak. Pagkatapos ay namutla siya na merong eksenang lumitaw sa alaala niya. Magbago ka na, Mr. Z. Yun lang naman ang gusto ko sabihin sa'yo. Kapag nagbago ka, roromasahin kita mula ulo hanggang paa. Parang nababaliw na ginulo niya ang sariling buhok. Namumulang mukha na tumingin siya dito. May nangyari po ba sa atin? Huwag naman sana. Please naman. Ano sa palagay mo? Balik na tanong ni Mr. Z na may amusement sa mukha. Tumingin ito sa katawan niya at ngumisi. You look so gorgeous in my polo shirt, Camila. Dapat pala palagi ng ganyan ang suot mo sa tuwing gigising ka. Nang magbaba siya ng tingin sa suotin ng lalaki ang mata niya. Oh, hindi! Mrs. De La Cuesta! Malakas na tawag ni Luna at Belinda sa kanya. Walang kabuhay-buhay na nilingon niya ang dalawa. Bakit? May kailangan kayo? Mrs. De La Cuesta, hindi kayo maniniwala sa sasabihin namin. Si Mr. Z, pinalinis niya ang garden sa likuran at pinalagyan ng maraming rosas. Masiglang pagbabalita ni Luna. Ano naman, pag-aari naman niya ang buong lugar na to. Kaya pwede niyang gawin kahit anong gusto niya. Umupo ang dalawa sa tabi niya. Mrs. De La Cuesta, hindi mo naintindihan kasi hindi mo pa ito alam. Hindi mo ba napansin na may mga hardenero dito pero puro halaman na walang bulaklak lang ang inaalagaan nila? Tama si Belinda, yun din ang napansin niya. Wala siyang nakitang maski isang bulaklak. Ano naman kung walang bulaklak sa paligid? Hindi naman lahat ng tao gustong bulaklak. Sa kalalaki si Mr. Z, karamihan ng may gusto sa bulaklak, mga babae, kaya walang nakapagtataka doon. Mrs. De La Cuesta, ayon sa mga narinig namin, mahilig daw sa bulaklak si Mr. Z dahil mahilig ang ina nito sa bulaklak. Lumungkot ang mukha ng dalawa. Pero nagbago yun nang mamatay ang magulang niya at simula noon nagbago na rin daw ang asawa mo. Pinatay daw kasi ang magulang ni Mr. Z sa araw ng mga puso. Binulong lang ni Belinda ang huling sinabi para walang makarinig sa kanya. Nagulat si Camila sa kanyang nalaman. Pinaslang pala ang magulang ni Mr. Z, kaya pala ito nagbago. Sa kabila ng pagiging malupit niya at walang puso ay nakakaawa rin pala siya. Akala ko walang mabigat na pinagdadaanan ng mga taong katulad niya. Pero meron din pala. Minsan talaga ay nagbabago ang tao depende sa pinagdaraanan nito. Kaya nakakapagtakang pinaayos niyang garden at pinalagyan ng mga bulaklak. Sa tingin niyo, ano kayang dahilan ni Mr. Z? Tanong ni Luna, na puno ng kuryosidad. Tumayo silang tatlo nang dumating si Miss Tatiana. Mrs. De La Cuesta, oras na ng tanghalian kaya ano pang ginagawa mo dito? Tumaas ang kilay nito na iginuhit lang ng ballpen. O siya, magpunta ka na sa dining table at kumain na. Huwag mong paghintayin ang asawa mo. Opo, sagot niya, pulang-pulang mukha niya na umupo. Iniwasan niyang mapatingin sa asawa niya. Kinain siya ng kahihiyan dahil sa nangyari. Naalala niyang ibang eksena na nangyari kaya naman hiyang-hiya siya ngayon dito. Kaunti lang ang naalala niya. Ano kayang nangyari? Totoo kaya na may nangyari sa kanila? Napahawak si Camila sa kanyang leeg. May sa insekto yata itong si Mr. Z. Aba, pulang-pulang leeg niya at puro kiss mark. Daig pa nitong lamok. Simula ngayon hindi na siya iinom ng alak. Nakakahiya talaga. Move your ass here beside me, wife. Po, tama bang narinig niya? Pinapalipat siya nito sa tabi nito, pero bakit naman? Bakit ba kailangan ko ulitin palagi ang sinasabi ko? Bingi ka ba? May pagkainit na tinuro nitong katabing upuan. Lumipat ka sa tabi ko. Dahil gusto kitang katabi, malinaw na ba? Nagbukas sara ang labi niya, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Gusto daw niya akong katabi? Pareho silang natigilan na magkatinginan silang dalawa. Dati naman ay naiilang siya, o kaya ay natatakot sa tingin nito, pero bakit ngayon? Hindi niya maalis ang mata dito.
Saka bakit ang lakas ang tibok ng puso ko? Tumikim si Mr. Z at nag-iwas ng tingin. Huwag mo kong tingnan ng ganyan na tumabi ka na lang sa akin dito. Kaparusahan mo ito dahil sa pagsuka mo sa akin kagabi. Po, ibig sabihin ay sinukahan niya to? Yun lang? Nag-isang linya ang kilay nito na tumingin sa kanya. Stop talking to me with po and opo. I'm too young for you to use that on me. Besides, I'm your husband. Using that is inappropriate. Gumagalang lang naman po ako, pero sige po kung iyan ang gusto mo, ikaw po ang bahala. Natutup niya ang bibig. Sige, ikaw ang bahala. Good. Nakangiting ka nito, napanganga siya sa sobrang gulat. Habang nakatingin dito. Mr. Z, tawag ni Camila dito. Why? Nakanganga tinuro niya sarili niyang labi. Nakita ko po, umiti ka. Binaba nito ang basong hawak at saka seryosong tumingin sa kanya. Ngumingiti ang isang tao kapag merong dahilan, Camila. Sa kaso ko'y meron na akong dahilan. Hindi ko na kailangan pang labanan ng mga bagay na alam ko hindi ko na maiiwasan. Nang muli tong ngumiti ay sumikdo ang dibdib niya. Napakamot siya sa ulo. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Masaya akong malaman na may dahilan ka na para ngumiti, Mr. Z. Taos sa pusong wika niya, tinapat niya ang kamay sa dibdib. Lahat naman ng tao ay may karapatang ngumiti at sumaya. Kaya masaya ako para sa'yo. Sana po ay sumayang puso mo't maghilom sa lahat ng mga sakit na pinagdaanan mo. Basta palagi mong tandaan na hindi porket demonyo ka at masama ay wala ka ng karapatan na sumaya. Basta isa puso mo lang po ang pagbabago ay magiging masaya ka. Sigurado po ko doon. Humawak to sa baba. Demonyo at masama? Muntik nang lumabas ang pagkain sa bibig niya. May sinabi ba akong ganun? Nakangiwing tanong niya. Naku naman, mukhang masisira pa niya ang mood nito. Tuluyan na naglabasan ng pagkain sa loob ng bibig niya nang marinig ang pagtawa ni Mr. Z. Kanina lang ngumiti ito, tapos ngayon tumatawa na. Hindi kaya may double spirit personality to kagaya sa mga nababasa at napapanood niya? Tapos ngayon lang nagising ang bagong katauhan nito. Mr. Z, nakikilala mo ba ako? Tumayo siya sa upuan at tumawak sa mukha nito. Sino ako? Paano tayo una nagkakilala? Nanlaki ang mata ni Camila nang hawakan ni Mr. Z ang kamay niya na nakahawak ngayon sa mukha nito. Namutla siya at kagad na napapikit. Siguradong pipilitin nito ang kamay niya dahil humawak siya dito. Hindi pa nga ba nabubura ang kasalanang nagawa niya kagabi? Tapos madadagdagan na naman? Marahan siyang nagmulat ng mata nang madama ang mainit na kamay nito sa pisngi niya. Hawak ni Mr. Z ang pisngi niya. Tumiim ang tingin ng kulay itim nitong mga mata sa kanya. Wari maraming gustong iparating sa kanya. My name is Jovito de la Cuesta, wife. Simula ngayon tawagin mo ng pangalan ko. Sa tingin ko marinig to mula sa iyong bibig ay magiging kaaya-ayang pakinggan. Tila nahihipnotismo siya ng magandang mga mata ng asawa niya. Hindi niya maalis ang pagkakasugpong ng mata nilang dalawa. Jovito. Napakagandang pangalan, lalaking-lalaki at misteryosong dating. Napalunok siya nang bumaba ang mga mata nito sa labi niya. Biglay parang nauhaw siyang bigla at sa palagay niya ay ganun din ito. Nilagay ni Jovito ang kamay sa likuran ng ulo niya at saka siya sinunggaban ng mapusok na halik. Imbis tumutol ay napaungot siya at gumanti. Habang dinidiin ito ang kamay sa likuran ng ulo niya ay nakapalibot ng mga bisig nito sa bewang niya. Habang nakaupo siya sa kandungan nito, hindi niya alam kung kailan siya at paano siya napunta sa ibabaw nito. Pero sa ngayon ay wala na yun sa isip niya. Katulad niya magiging ito ay wala na sa sarili. Ang nasa isipan na lang nila ngayon ay parehong sinisigaw ng utak ang puso nilang dalawa. Hinihingal na tinulak niya ito. Jovito. Napadaing siya. Hinabol ng labi nitong labi niya at hindi pumayag na makawala siya. Nasa dining area sila at siguradong na merong nakakita sa kanilang dalawa. Nang makarinig siya ng yabag ay nalaki ang mga mata niya. May paparating, tinulak niya to. Jovito, maya na lang tayo magromansahan. Aniya na hinihingal pa. Ngayon tila gumaganda na ang pakikitungo ni Jovito kay Camila. May puwang na kaya sa puso niyang asawa? Ang ama nga kaya ni Camila ang siyang salarin sa pagkamatay ng mga magulang ni Jovito. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.